Rox Disebek, idol pala ni Loki. Bali nagumpisa nga itong chapter 1145 sa Underworld, kung saan makikita natin itong isang higanteng dinosaur na kamuka ni Queen. Handa nga na itong atakihin si Goldberg, pero nasalag nga lang ito ni Goldberg gamit itong buhay niyang kalasag. Later on nga makikita natin itong sila Zoro at Sanji. So sila nga ang nag-counter attack sa dinosaur na to. Gamit nga ang Army del Air sinipa ni Sanji si Zoro papunta sa dinosaur, kung saan tinapos nga ito ni Zoro sa pag-atake ng power shoot. Bali ang naging resulta nga nito nahiwa yung leeg ng dinosaur. At dito ni-reveal nga na lulutuin pala nila itong dinosaur na to, kaya nila ito pinatay. Kaya naman agad ngang nagtanong si Sanji kung meron daw bang cooking tools itong sila Goldberg, which ang reply nga ni Goldberg meron. Kaso nasa hunter's cabin nga daw ito, kaya naman plano na nga nilang kunin ito. At out of curiosity nga tinanong ni Zoro kung yung kalasag daw ba ni Goldberg may devil fruit powers, since mukha nga daw itong buhay. Nilinaw nga ni Goldberg na galing daw itong shield na to sa tatay niya. Nabuhay nga daw ito nung time na hinahabol nila si Big Mom nung pumunta ito ng Elbaf. Kaya naman napagtanto nga bigla ni Sanji na similar daw yung sitwasyon netong shield kay Zeus. Nung marinig nga ito ng shield ni Goldberg nagulat siya. At kilala daw pala nila Zoro itong si Zeus. Sinabi nga neto na commander servant daw si Zeus, pero binara nga lang siya ni Zoro. At sinabing servant na daw ngayon si Zeus ng navigator nila. Sa kabilang banda naman bigla ngang napunta yung scene kila Loki. Dito nga ni-reveal na ni Loki kila Harudin at Luffy na yung umatake sa kanya yung mga Holy Knights. Tao nga daw ang mga ito ng world government. Nung marinig nga ito ni Harudin pinaghinalaan niya kaagad si Loki na may ginawa itong mali nung time na naglakbay ito sa karagatan bago ito makulong sa Elbaf. Pero tinanggi nga ito ni Loki at sinabing kung sakali daw at nag-cross ang landas nila ng Holy Knight nung time na yon, baka siya na nga daw ang hari ngayon ng mundo. Nung marinig naman ni Luffy yung patungkol sa mga Holy Knights nagpa-process pa nga rin yung utak niya sa kung sino ang mga ito. Hanggang sa dumating na nga itong grupo nila Zoro, dala-dala na itong nahuli nilang dinosaur. Itong si Zoro nga agad na kinlaim na siya daw ang nakapatay sa dinosaur na to. Samantalang si Goldberg naman nagtanong kung may handa na daw bang mga kahoy para lutuin na itong dala nila. Hanggang sa naluto na nga nila itong dinosaur. At dito binigyan na nga ni Luffy si Loki ng parte niya. Kahit mainit pa nga tinapat na kaagad ni Luffy itong karne sa muka ni Loki. Kaya naman nagalit nga ito at sinabing gusto daw siyang patayin ni Luffy. Pero masaya ngang sinabi ni Luffy na dapat daw kumain ng kumain si Loki para makarecover na ito kaagad. At dito nagpatulong na ngang umupo si Loki para mas mabilis siyang makakain. At nung mapansin nga ni Luffy na kailangan ng pantulak ni Loki, agad-agad nga siyang tumakbo para kunin yung sabaw. Nung makita nga ito ni Loki nagulat siya, since alam nga niya na reckless gumalaw itong si Luffy, meaning pwede siyang mapahamak sa mainit na sabaw na hawak neto. At yes, tama nga ang hinala ni Loki dahil natapon nga sa kanya itong sabaw na dinadala ni Luffy. Kaya naman nagresulta nga ito sa panibagong sunog niya. At dito pinaalala na nga ni Zoro yung naging kasunduan nila Luffy at Loki. In-state nga ni Zoro na nagsisinungaling lang daw si Loki patungkol kay Shanks. Pero sinabi nga ni Loki na totoo daw yung pinag-usapan nila ni Luffy patungkol kay Shanks. Dahil nga sa hindi pa rin tinutupad ni Luffy yung kasunduan nila, since nakakadena pa nga rin daw siya hanggang ngayon, hindi nga daw niya i-reveal yung impormasyon patungkol kay Shanks. Habang kumakain nga na-realize ni Loki na sobrang gigil si Luffy na makita si Shanks. Kaya naman nabanggit nga niya na alam rin daw niya yung ganitong feeling. At dito ni-reveal na nga ni Loki yung experience niya similar kay Luffy. Nagkaroon nga siya ng flashback.
Itong flashback nga na to ipinakitang gustong sumama ni Loki sa isang misteryosong tao. Pero nirefuse nga siya neto at nilook down siya dahil sa pagiging bata niya. Kaya naman hinamon nga siya ni Loki sa isang laban. Ang ending nga bumagsak at natalo itong si Loki. At dito ni-reveal na itong misteryosong tao pala na gustong samahan ni Loki walang iba kundi si Rax D. Sebek. Nalaman nga natin to dahil sa yung kasama niya si Whitebeard. At sa pagtatapos nga ng flashback ni Loki sinabi niya na isinilang daw siya sa maling era. Sa sumunod na panel naman nabalik na nga yung scene sa nangyayaring bakbakan sa Sunworld. Dito nga ipinakita sila Brogy at Dory na patuloy pa ring nilalabanan ang mga nightmare monsters. Although manageable naman yung sitwasyon nila nakikita pa nga rin natin na medyo nahihirapan na sila sa dami ng mga nightmare monsters. Hanggang sa tumulong na nga itong si Scupper Gaban. Gamit nga yung dalawang palakol niya isa-isa nga niyang pinapatay itong mga halimaw na to hanggang sa tuluyan na nga niya itong inubos. Pagsipat nga ni Gaban sa tingin niya daw na meron pang 3 na natitira at sa kalagitnaan nga ng sitwasyon na to may narinig na boses si Gaban. Boses na hindi niya mawari kung sino. Pangit nga daw yung kutob ni Gaban dito. Sa sumunod na panel nga napunta naman tayo sa nangyayaring sunog. Dito nga inaapula na ng fire brigade itong sunog sa isang sanga. Nung makita nga ito ni Saul nagpasalamat siya sa mga ito. Pero sinigaw nga ni Saul na bilisan daw ng mga ito. Ipinakita na rin na yung Fenrir in last chapter natalo na netong si Saul. Nabanggit nga ni Saul na dalian netong fire brigade dahil napakalapit na ng mga batang giant sa sunog. Sa di kalayuan nga nanunood itong sila Ganku at Summers. Excited na nga silang makita na masunog itong mga batang giants. Pero kung inaakala nga ng mga Holy Knights na to na magtatagumpay na sila, dito nga sila nagkakamali. Dahil sa sumunod na panel nga bigla na lang dumating itong si Jinbei. Gamit nga itong mga sea clouds na binabato ng fire brigade, hinawakan nga ito ni Jinbei at ginamit pang atake para maapula na yung sunog. At yes, matagumpay ngang nawala yung sunog, salamat kay Jinbei. Kaya naman nung makita nga ito nila Nami tuwang-tuwa sila. Same as Robin, Chopper, Saul, pati na itong sila Brogy at Dory nakita rin yung mga pangyayari na to at masaya nga sila sa ginawa ni Jinbei since ligtas na nga ang mga batang giants. Ang problema na nga lang nila ngayon kung paano papahintuin itong mga bata na to sa paglalakad. Mapunta nga kay Colon nagpasalamat rin siya kay Jinbei dahil kahit ayaw nga daw sa kanya ng mga batang giants na niligtas ni Jinbei kinukonsider pa nga rin daw niyang mga kaibigan ang mga ito. Pero itong saya nga ng grupo nila Nami panandalian lang dahil maya maya nga bigla na lang may sumulpot sa harapan nila at ito nga si Ganku. Yes guys, nilapitan nga ni Ganku itong grupo nila Colon kung saan nagulat nga ito na merong batang giant ang wala sa eskwelahan. Itong bata ngang tinutukoy ni Ganku si Colon. Kita nga natin yung ines ni Ganku kay Colon dahil daw sa pagiging madaldal neto. Nung makita nga ng grupo nila Nami si Ganku gulat na gulat sila. Nagtataka nga sila kung sino itong karakter na to. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1145. Bali yung analysis nga para sa chapter na to as usual, i-upload na lang natin sa susunod na video natin. Kaya stay tuned lang sa channel natin. So yun lang. Peace!